Magandang umaga sa inyong lahat. So, nagbabalik sa inyong harapan ang inyong chismosong vlogger ngayong araw. So, ngayong araw ay Sabado ng umaga. So, good morning everyone. Pahinga muna tayo sa Aldab dahil napaka-importante nitong ating ibabalita for today's video. Kaya huwag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic for today's video, ha? I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre ishare nyo to dahil napaka-interesting nitong ating topic for today's video. So, tara na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Ayun nga no, kilala niyo ba si Sir Dominic Roque na dating boyfriend ni Bea Alonzo? Ayun nga, nag-file na siya ng case against doon sa matandang mahilig mag-chismis. So, bok. Hindi ko na lang papangalanan kung sino yung bok na yan na na-inspired sa Meme Vice na sulatan siya ng kanta dahil sa paninira niya ng chismis. Yun nga, idinimanda na siya ng artista. So, pangalawa na yan dahil yung ex-fiancé niya idinimanda na siya. So, apakasaklap, no? Ay, dahil yung ex niya nagdemanda na rin laban dito sa matandang kolumnista na ito. So, wala sino pa kaya ang susunod na magdedemanda? Ayun din pati si Megastar nagdemanda na din dahil sa mga paninirang puri na itong matandang ito. So, sino kaya ito? Alamin natin. So, eto na guys, watch this. Eto na nga, dumako na tayo sa ating main topic for today's video kasi nga ay gusto kong i-elaborate ito ng bonggang-bongga at gusto ko itong humaba gaya nga nung sinasabi ko, buti nga sa'yo. Tawa muna tayo, buti nga sa'yo dahil nagbunga na yung mga paninira mo sa mga artista, kaso masama nga lang yung bunga dahil ang ito ay isang napakalaking demanda, 'di ba? Bukod kina Bea Alonzo, Sharon Cuneta, or Miss Sharon Cuneta, 'di ba? Idinamanda ka na rin ng ex boyfriend ni Miss Bea Alonzo na si Dominic Roque. So, ayan, tapang tao. Kung sila Sara Labate nahilot mo na wag kang idemanda or nagkapatawaran, sila hindi kanila patatawarin, no? Napaka hindi naman sila uto-uto para patawarin ka. Ano ka, hello? Tsaka hello, kung ganyan tao sinisiraan ako ng sinisiraan, ay nako, idedemanda ko din talaga ng bonggang-bongga at susumbong ko din sa husgado yan. Nako, di ba wala kami mapapala sa'yo at di porket di ka nagkakaroon ng anda sisiraan mo sila, lalong lalo na si Vice Ganda, 'di ba? Ang hilig niyang siraan. Palibasa inggit, palibasa insecure sa mga nalalating ng mga artista. Kaya ayan, todo sira. Maski nga Aldab, 'di ba? Sinisira ng matandang 'yan. Hindi lang kasi nagdedemanda si Alden at Main kasi nga naglalagay ng alam niyo na, ng pantapal yan sa magaspang niyang ugali. Kaya ayun, pero kung ako sa ibang artista na sinisiraan niya noon, ay nako, magsilabasan kayo sa mga lungga ninyo at
i-demanda nyo ito, 'di ba? Awareness din ito. Alam ko na maraming siyang sinisiraan yung matandang iyan. O ngayon, siguro naman matatahimik ka na kasi nga um, matitigil ka na kasasatsat kadadaldal sa YouTube mo, no? Lalong lalo na may kantang pinatpatungkulan ka ni Meme Vice na buwak. So listen nyo yan ha mga ka-ADN, and syempre i-stream nyo yan ng bongga. So deserve talaga ni Tandang Bakula ang mademanda, hindi ba? So ayun nga, sino pa kaya ang susunod sa tatlong malalaking artista na si Bea, Dominic, and Sharon ang magdedemanda, 'di ba? Kasi si Meme hindi niyan mauutong maggaganyan kasi nga siya, hindi siya pumapatol sa mga ganyan. Oo, nagpaparinig siya sa Showtime, pero yung demanda hindi. Yan nga yung kanta na ginawa niya, 'di ba, for her. Sana ma-appreciate niya. At sana 'di ba, buti na lang yung isang Shonders dito nananahimik na. Kung hindi, isa pa rin yun talaga. Kasi nga mga naninira ng mga artista din yung isa. So ito lang talagang matandang ito ang hindi nananahimik at sira sa mga artista. Ewan ko ba kung bakit, kasi napaka-insecure na itong matandang ito sa mga mga artista, di ba? Nakakaloka, nakaka-high blood at nakaka-high pressure talaga tong matandang ito. So alam niyo na ha, once talaga na pag naninira ka ng tao, ang kapalit nito ay isang kahitik-hitik na karma or kahindik-hindik na karma, 'di ba? Yan, 'di ba? Kakasira mo sa mga artista porket wala silang palapad na nilalagay diyan sa bibig mo na pantapal, parang masking tape. Todo ka na kuda. Ay naku, parang hula ko yung idol na natin yung susunod dito, no? Na magpupush at pupunta sa husgado para mag-file ng cyberbullying. So ayan yung case na dyan, no? I-file dyan pagka may taong nambubuli online na hindi nalalagyan ng palapad. Yan lang talaga yung susi, yan lang talaga yung susi para sa demandahan na gusto nila, or hindi natin sila uurungan mga ka-ADN, or hindi natin sila uurungan kahit na simpleng ADN man or hindi parte ng fandom, just an artista, di ba, na inilalait o nilalait ng matandang yan, di ba? As long as na naagrabyado ka, talagang madedemanda ka talaga, o magdedemanda ka ng magdedemanda. Lalong lalo na guys, pagkatao mo na yung sinisira na ito at wala namang katotohanan, hindi ba? Wala namang katotohanan ang mga pinagsasabi nitong matandang ito. Siya atay nakatira ng masamang gamot na kuda ng kuda, wala namang pruweba, hindi ba? Kaya wag kayong manonood ng show niyan sa online. Ako lalong lalo na ano kaya yung masasabi na itong matandang ito sa kanta ni Vice Ganda na patungkol sa kanya? Siguro tuwang-tuwa yan, no? At saka siguro marami na naman sinasabi yan, ay nako, diba? Lalong lalo na, nako guys, mag-isip pa tayo na maraming nilalait ang matandang yan, diba? Yung iba
lalong-lalo na yun si Chris, si Ma'am Chris, sinasabihan ng dead, sinasabihan ng kung ano-ano, si Miss Sharon Cuneta, yung mga anak, sinasabihan ng kung ano-ano, yung matandang yan, si Sara Labati, kung ano-ano din sinasabi niya noon, kaso pinatawad. Si Vice Ganda, kung ano-ano yung sinasabi niya noon, pero pati hanggang ngayon kung ano-ano pa rin sinasabi. Kaya yan, ginawan siya ng kanta na inspired sa Meme Vice dahil sa kanya nagawan siya ng awitin na talagang magugustuhan niya at bagay na bagay sa personality niya. At bagay na bagay din lyrics sa kanya, lalong lalo na guys si Dominic Roque at si Bea Alonzo na talagang nilalait din niya, inaagrabyado niya yung pagkatao na ganito, ganito na hindi ba na si Dominic daw may others na mayaman pero hindi naman totoo, hindi ba? Kaya yan wag din yung tatangkilikin yung ganyang klaseng vlogger kasi alam nyo naman yung totoo, alam nyo naman yung gusto ninyong tangkilikin, kami lang talaga ang tatangkilikin ninyo, okay? Alam kong hindi walang kinalalaman to sa Aldab, okay? Ito special vlog ito at special content ito, kaya yan. Alam kong maraming naaaburido dito sa matandang ito at hindi lang ako, okay? Kaya natutuwa tayo kasi nga nagdemanda ng ilan sa mga idol natin na nilalait siya or nilalait niya talaga ng bonggang-bongga. Ang susunod dito malamang si Cockroach, diba? Yan din si Cockroach, siya mahilig din yan magkukukuda or magdagdagdagdak, diba? Wala ding palapad yan, kaya hanggat walang palapad hindi yan nananahimik, hindi yan mananahimik hanggat may issue yan, diba? Na wala namang katotohanan. So ayun hanggang sa muli, have a nice day, keep safe and God bless. So don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos and uploads patungkol kina Main at Alden, and syempre patungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. Bye bye na, I love you all. Bye bye, don't forget to subscribe. Syempre pahabol ko lang sa lahat ng mga tumatangkilik ng wag ninyong tangkilikin yung mga online sugal na pinopromote ng ibang vloggers dyan, gaya ng Casino Plus, Bingo Plus, Marina Plus, Stairs, Tong It's Go na pinopromote ng ibang vloggers dyan. Wag ninyong natangkilik, okay? Kasi dumadami na yung mga kabataan na nagsusugal, okay? So bye bye na, I love you all. Ayun, paalala lang, okay? Bye. Alam kong maraming naaaburido dito sa matandang ito at hindi lang ako, okay? Kaya natutuwa tayo kasi nga nagdemanda ng ilan sa mga idol natin na nilalait siya or nilalait niya talaga ng bonggang-bongga. Ang susunod dito malamang si Cockroach, diba? Yan din si Cockroach, siya mahilig din yan magkukukuda or magdagdagdagdak, diba? Wala ding palapad yan, kaya hanggat walang palapad hindi yan nananahimik, hindi yan mananahimik hanggat may issue yan, diba? Na wala namang katotohanan. So ayun hanggang sa muli,
have a nice day. Keep safe and God bless. So don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos and uploads patungkol kina Main at Alden, and syempre patungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yan sa showbiz. Bye bye na. I love you all. Bye bye. Don't forget to subscribe. Syempre pahabol ko lang, no, sa lahat ng mga tumatangkilik ng wag ninyong tangkilikin yung mga online sugal na pinopromote ng ibang vloggers dyan, gaya ng Casino Plus, Bingo Plus, Marina Plus, Stairs, Tong It's Go na pinopromote ng ibang vloggers dyan. Wag ninyong tinatangkilik, okay, kasi dumadami na yung mga kabataan na nagsusugal. Okay, so bye bye na. I love you all. Ayun, paalala lang. Okay, bye. At saka guys, deserve niya yan, no? Deserve niyang matlagay sa kinalalagyan niya. Lalong lalo na guys, may mga chismosa dyan na mahilig talagang personal, diba? Kaya ayan ha, yung mga sinisiraan yan, huwag kayong matakot na, diba, pumunta sa mga malalapit na husgado dyan at mag-file na kayo para naman mabigyan ng alam niyo na, ng aral yung isang matanda na uugod-ugod na, at syempre lalong-lalo na may mga Alzheimer's na, ang tanda-tanda na, mahilig pa rin husga ng kapwa niya, 'di ba? Mahilig pang manismis ng mga taong nananahimik lang, sinisiraan niya. Alam nyo, simple lang yan, para hindi siya para manahimik siya sa mga ganyan. Kailangan niya ng diba? Kaya tamang-tama lang talaga yung ginawang kanta sa kanya ni Ngemen, na talagang kalalagay niya sa tahimik na literal, diba? Kaya matatawa tayo sa lyrics at matatawa tayo sa mga meaning ng kantang ito na buwak-buwak. Talagang tungkol talaga sa kanyang nilalaman. So pakinggan nyo na yan, ha, and hinihikayat ko na rin kayong listen to it. Okay, so hanggang dito na lang tayo, ha. At syempre hindi pa tayo hanggang dito dahil hahabaan ko itong content na to. Abutin tayo ng 20 minutes dito, diba? Alam ko yung ibang artista dyan maaawa, syempre yung iba dyan sasabihin trabaho lang naman niya yun, walang personalan, ganyan. Hindi naman kayo yung naagrabyado, malamang kakampihan nyo yan, syempre binibigyan nyo yan, diba? Pero kung hindi nyo bigyan ng lapad yan, ay naku, tignan ko lang kung kakampihan ninyo, diba? Tignan ko lang kung kakampihan nyo yung naninira na yan. Pero parang mali yung lyrics ni Vice, no, yung please Lord kunin mo na siya. Parang hindi si Lord ang kukuha dito, parang iba, parang itim na Salamanca ang kukuha dito, diba? Ganon yun pagka may mga, alam niyo na, may mga balak kayo o masama sa kapwa ninyo, kukunin kayo ng ibang loob or ng itim na usok. Kaya how I wish nang magbabago yun, yung buwak-buwak na yan. Kaya deserve niya yan. Naku, mamaya o kaya bukas o kaya sa mga susunod na buwan, abangan natin kung sino pang susunod na artista ang magpa-file laban dito sa chismosang ito, diba? Alam kong marami na na-excite, marami na nag-aabang kung sino yung magsusunod na magdedemanda kay buwak-buwak. So
Abangan niyo yung mga susunod na updates dito. Tsaka syempre hindi lang Aldab ang i-update natin dito, kundi marami pang artista na grabyado niya. Yung mga artista na niyurak-yurakan niya at syempre sinira-siraan niya ng bonggang-bongga. So, bye-bye na ha. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel ha for more videos and uploads. So, bye-bye. Bye. Si Vice ganda kung ano-ano yung sinasabi niya noon, pero pati hanggang ngayon kung ano-ano pa rin sinasabi. Kaya yan, ginawan siya ng kanta na inspired sa Meme Vice dahil sa kanya nagawan siya ng awitin na talagang magugustuhan niya at bagay na bagay sa personality niya. At bagay na bagay din lyrics sa kanya, lalong lalo na guys si Dominic Roque at si Bea Alonzo na talagang nilalait din niya, inaagrabyado niya yung pagkatao na ganito, ganito na hindi ba na si Dominic daw may others na mayaman pero hindi naman totoo, hindi ba? Kaya yan ha, huwag ninyong tatangkilikin yung ganyang klaseng vlogger kasi alam niyo naman yung totoo, alam niyo naman yung gusto ninyong tangkilikin, kami lang talaga ang tatangkilikin ninyo, okay?